Baha pa rin sa ilang bayan sa Laguna na idineklara na nasa state of calamity. Makibalita tayo kay Marisol Abduraman. Marisol? Alam mo, Sandra, ulan pa rin ang gumising sa mga taga-Laguna ngayong araw. Umasa nga sila na medyo maging mabuti-buti nga ang panahon ngayon dahil kagabi, medyo nakaranas sila ng mga panakanakang pag-ulan na lang. Pero again, kanina madaling araw, malakas na naman ang buhos ng ulan. Kaya naman, lalo pang lumahala ang mga dati pang mga binahang mga lugar dito sa bayan nga ng Santa Cruz kanina. Talagang halos buong bayan na ang lubog sa baha. Kaya kahapon may mga nakita pa tayong mga nakaparadang tricycle, pero kanina abay mga bangka na ang nakapila doon dahil ito na lamang ang pwedeng magamit sa mga area dahil kung kahapon hanggang sa kumbaga nadadaanan pa yung gutter ngayon, hindi na talaga dahil lumampas na rin doon yung tubig. Yung iba ding bayan na napuntahan natin gaya na lamang sa pila ay tumaas din ang baha, kumbaga umabot na rin nga sa kalsada, kaya maaga rin nag-ikot kanina ang kanilang mga barangay official kahit magdamag din silang nakamonitor dahil nga sa posibleng pagkakaroon pa ng mga paglilikas. 150 na barangay pa rin ang apektado at sa ngayon ay umaabot na nga, Sandra, sa 43,546 na pamilya ang apektado mula ito sa 150 na barangay o nasa halos 200,000 na tao ng apektado. At yung evacuation center nga nila kahapon na nasa 49 lang ay umaabot na ngayon sa 170. Nadagdagan kasi yung bilang ng mga apektado at mga evacuees dahil nung tumaas na ang baha kagabi ay nagsilikas na rin yung iba, kaya naman walang humpay pa rin ang kanilang mga isinagawang rescue operation. Marami na rin mga bahay na sa tala ng PDRRMC sa ngayon ay mahigit 50 na ang mga totally damaged na bahay. Dahil nga sa patuloy pa rin ang pag-ulan, Sandra, patuloy pa rin silang nakamonitor at yun nga yung pinangangambahan nila dahil kagabi pa nga lang daw sinasabi nila nag-umpisang bumaba ang mga tubig galing sa bundok. Kaya isa rin daw ito sa nakakalala ng sitwasyon dito sa mga apektadong lugar. Dahil maliban nga sa halos walang tigil na pag-ulan, yung pag-apaw ng lawa, nakadagdag pa nga itong mga tubig na kumbaga kanilang sinasalugalan sa ibang bundok. Sa informasyon na atin din natanggap, Sandra, hindi na nadadaanan ang mga papunta ng PAMI at saka sa PETE Laguna dahil umapaw na nga ang lawa doon sa mga nasabing lugar, kaya inaapisuhan na ang mga motorista na wag na lamang dumaan doon dahil talagang not passable na po ang mga nasabing kalsada. Sandra? So Marisol, yung Laguna de Bay hanggang ngayon talaga nakaangat pa yung tubig niya, hindi pa rin talaga humuhupa? Oo, Sandra, hindi pa rin siya humuhupa dahil tuloy-tuloy nga ang pag-ulan, kaya apo pa rin siya. Kaya yung mga dating mga pinahana, kinalala pa nga nitong pag-apo nga nitong lawa, Sandra. Kadalasan, dahil taga Rizal ako yung lawa ng Laguna, pag umangat yan, ilang araw ang binibilang bago bumaba. Anong sabi nila ng local government sa iyo tungkol dyan? Tama yan, Sandra, dahil lang sabi nga nila kung gaano daw kabilis ang pag-apaw ng tubig na nagiging sanhinga na lalong paglala ng baha, ganun din daw kapagal siyang humupa. Kaya nga, kahit sabihin pa daw na maayos na ang panahon o hindi na nag-uulan, hindi raw asahan agad na bababa agad ang tubig dahil talaga raw mabagal ang pagpupa nun. Marisol, in other areas, yung local government medyo nananawagan ng tulong kasi hindi nila kaya yung relief operations. Kamusta naman dyan sa lugar mo? Alright. Okay. So far, so good, Sandra, sa pag-iikot natin sa mga bayan na apektado. Kaya pa naman daw nila as of this time, but they could not tell kasi kung hanggang kailan mananatili ang kanilang mga evacuees sa evacuation center. Lalo, kumbaga, counting everyday sila, nadadagdagan ang bilang dahil ang iba, kahit hindi pa ganun kalala ang sitwasyon, dahil nga, yun nga, parang halos nagkaroon na rin ng phobia nga sa naranasan nila ng Ondoy, kusa na rin sila ng sisilig at kinadadagdagan ng bilang. Lalo sa gabi, Sandra, doon talaga natin makikita nagsisiksikan sila sa evacuation. Pero pag gantong araw, nagkakaroon sila ng chance na bumalik doon sa kanilang mga bahay kung accessible pa, no? Dahil merong iba nga talagang lubog na nga sa baha. So, kahit ganun pa man, Sandra, despite na medyo manageable pang sitwasyon, nananawagan na rin sila kung sakali man talaga na may pwedeng may abot na tulong, mabigyan na lang sila, particularly na nga dyan, Sandra, yung mga magagamit ngayong panahon ng taglamig, yung kumot, yung banig, dahil karamihan nga sa ating mga nakausap na mga evacuees, ay talagang wala na silang naisalbang gamit. May mga dalangan silang kumot, mga basa naman, dahil talagang inabot na ang kanilang mga bahay. Besides doon, Sandra, nangangailangan din sila ng mga ready-to-eat na pagkain dahil walang gamit, wala silang mabilhan din.
Dahil yun nga, napakahirap ng kanilang sitwasyon dahil maliban sa nagsara na rin yung iba, hindi na rin accessible yung mga lugar, Sandra. May balita ka ba, Marisol, dun sa mga fish pen sa Laguna de Bay? Baka dumadaing na rin yung mga mangingisda. Kadalasan kasi pagka ganito umaangat yung tubig dyan, nasisira yung mga fish pen. Oo, Sandra, isa yan ang sulit na naging problema. Ngayon nga, kumustahin nga sana natin yung mga ganon, pero nabanggit na rin sa atin yan ng PDRRMC na isa nga yun sa kanilang problema yung kanilang mangingisda dahil talagang pagkanto ng masamang panahon at umapaw na nga ang lawa, tigil na nga ang kabuhayan nila, nasira pa ang kanilang mga fish pen. So, isa rin talaga yan, kumbaga, sa isang problema na kailangan kaharapin din ng probinsya. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.